Hi guys, it's been a while. Um, tagal ko rin hindi nakagawa ng videos, no? Hindi nakapag-post sa YouTube channel ko, pero wala, tinumad lang eh. Kasi when I was revisiting yung mga videos ko na na-post, ang cringe na iba. Although hindi naman lahat, no? Okay naman panoorin yung iba, pero yung iba parang pilit. And I don't like watching it, you know? So, I thought na baka hindi for me yung paggagawa ng mga videos. Yeah. Well, anyways, in the past years, nahilig akong mag-travel locally from Luzon, Visayas to Mindanao. And isa sa mga pinakatumatak sa akin yung pag-stay ko sa Cebulan. Cebulan is in Negros Oriental. It's somewhere near Dumaguete. Actually, katabi siya ng Dumaguete. Siguro hindi na siguro nakapag-stay na ako doon several times and pabalik-balik ako. And one of the things na hindi ko din talaga makakalimutan doon yung makilala ko yung mga pinsan ko from father side. And isa na nga doon si Ebeb. Si Ebeb, isa sa mga nakilala ko na masipag na tao. So, amazing. He's so very busy. And right now nga naging kagawad na siya sa kanilang barangay. So, I'm happy for him. May mga videos na rin ako nagawa about him, about sa mga ginagawa niya sa farm niya. And marami pang iba na hindi ko na-publish. Well, for the reason na hindi ko siya natapos or hindi ko siya nagawa and tinatamad na akong gawin siya ulit. I think okay naman siya i-share. Somehow you will learn something from it, hopefully. Although, disclaimer lang, I'm not an expert in this field sa agriculture specifically, but he is. No, he is an BS agriculture graduate. You will learn a lot from him rin talaga. From the things that I've seen na mga ginagawa niya, definitely you will learn a lot. In this video, I want to share with you, if you are an expert already, probably this is not for you. So you might as well skip this video. But if you're interested about this, you may watch. Thank you if they're not. But anyways, so let's get to know about it more. Ito mo nilagay yung mga koy na maliliit. Ano, fingerlings? Oo, fry pa. Fry pa. Ito yung mga Ililipat ko doon. ito yung mga binread mo doon sa bahay. bahay, no? Oo. Saan sila? Ayun na sila, lumalabas na. Lumalabas sila, yun na. Yun, nagtatakbuhan sila sa ilalim yan. Kumakain sila ng Daphnia. Nice, oh. Ito guys, tawag na fry. Sisisid tayo, kukunin natin yung maliliit na isda. Tapos ita-transfer natin doon sa malaki na Sa malaking pan. pond. So guys, simple lang. Kasi hindi pa natapos yung water pump natin. Yung motor pump. Oo. So, i-drain natin to kung matapos na yun. Ma-fix na niya alikan. Kasi walang kuryente dito. Ah, So, hindi tayo makagamit ng kuryente. okay. Meron tayong motor pump. Pag nakuha mo na yung mga ililipat mo, i-drain mo siya? Oo. Paano yung mga fry na maliliit pa?
Hindi, kukunin natin Lahat? Lahat. Wala problema kasi lagyan natin ng net yung sa motor para hindi madala yung mga maliliit na isda. Pero anong gagawin mo dito after mo makuha? Lalagyan ng maliliit din. Dito pinapatubo ko muna mga 2 weeks. Pinapalaki? Oo. Tapos pamaot 2 to 3 weeks depende sa laki niya. Kung mabilis na tumubo, saka ko ilipat sa malaki na area. Mabilis sila lumaki. Ito, So, mga fry pa yan, di ba? Oo, fry. 2 weeks to dito. Nakahuli na ako. Marami na nahuli ko dito. Tapos ko na malipat. Maraming hipon, maliliit na hipon, no? Ay, may mga ipon. Oo, maliliit. Ano mo rin? Hindi. Ina-farm mo rin? Hindi. Ano to? Sa irrigation lang. O, paano sa irrigation lang? Galing sila sa irrigation? Oo. Nag-migrate lang dito. Bakit di mo sila i-farm din? Hindi. Ano na, local yan. Maliliit yan. Hindi Maliliit? malaki. Hindi na malaki? Pero minsan kinuhuli ko, pinapakain ko yung kung may flower horn ako, pinapakain ko sa flower horn. Patay na kayo mga flower horn mo doon. Wala na. Hindi na nalagaan kasi naiwan na. Eh, mas mahal ko kasi siya eh. Ay, ang what? Sige, hugot Sino? line mo. Kunti lang yung koi. Kaya nga, hindi kaya kinain din sila? Hindi. Nalipat marami kung na nalipat ba. Marami na. Marami na nahuli dito. Nalagyan mo rin to ng ano? Ng azola? Hindi na. Hindi na. Ayun lang yung area na yun. Patingin. Ito. Na-deform? Oh, na-deform siya. Dahil sa lason? Para saan yung lason? Kasi pagkatapos nito, may tubig, maliliit tubig. Oo. So may maliliit na yung mudfish. Mudfish. Pinapatay ko lahat para hindi makain itong maliliit na isda. So pagkatapos dumating to mga isda na to, kasi nilagay ko dito, maliit pa yung tubig. Konti lang yung tubig. So ano, ito yung resulta. Pero yung nilagay mo yung ano, lason, wala pa sila. Wala pa sila. Pero hindi mo natanggal yung tubig na may lason? Hindi na. Kasi Yun. overcrowded na sila dyan. Oo. So kaya nilipat ko. Lipat mo malapit pa ng isda. Ay, di. Malapit na? Sayang. Fingerling na yun. Oh, fingerling na to. Dito na ako. Di mo na kailangan ibabad yung ano, di ba? Parang anong tawag dyan? Ibababad mo yung Para ma-climatize siya. acclimatize. Saka sa salinity niya. Hindi mo na gagawin ganon? Yan, pinapan lang. Ayun na yan. Kasi malapit lang. Same lang naman yung kanilang ano, Oo. no? Tapos sila na lang nilalabas. Oo. Tapos nandito na to, kukunin ko na lang itong lahat. Ang kangkong. Wala namang purpose yung kangkong mo, di ba? Wala. Tapon mo lang. Compete ito ng oxygen. Kaya nga. Nag-absorb siya ng oxygen dito sa pan, di ba? Yes. Even yung asula, di ba? Oo. Sa'yo na yung asula. So, since wala na itong gamit to, tapos pag may mga ibon, dito dumadapo sa kangkong. Oo. Yung maliliit na ibon. Oo. Lagyan mo nito, Yung, yung pan mo. oo. Nung una kasi, kunti lang yung tubig. Oo. Tapos may maliliit na isda doon sa ilalim. So kung mas mainit, baka mamamatay yung maliliit na isda. Kaya lagyan ko lang.
So, ayan, sana nag-enjoy kayo. If you like the video, sana i-like nyo rin and i-share. But if kung hindi naman, hopefully, I'll improve yung paggagawa ng videos ko. Video editing, no, that kind of stuff. Yeah, so, till next time, bye-bye.